So yan, ito yung part 2 ng ating video nitong ating machine. So dun naman sa admin settings tayo mag-focus. Kasi nakita natin kanina kung paano gamitin yung machine, ano yung mga capabilities na. Actually, nandito din sa may tarpaulin natin na kasama, andyan din sa taas. So, sa pricing, please chat us na lang. And hindi tayo nagpa-price ng sobrang mahal. Reasonable lang kami kung mag-price. And we always see to it na maganda yung ating support and maganda yung ating machine. So, kung yun nga, pansin nyo yung machine natin, naka-UPS yan siya. So, hindi siya basta-basta masira ng mga madali ang blackout. So, testing natin yan, no? Para at least, kasi hindi ko siya na-testing kanina. So, what if na blackout? So, pansin mo, on pa rin kasi mag-red lang yung UPS. Ibig sabihin yan, walang power source. Pero yung machine, magagana pa yan. So, gagana pa to siya, mga 1 to 2 hours. Okay? Depende sa situation kung parating ginagamit yung machine. So, syempre, mga nasa 1.5 hour lang, ganyan. So, siguro mga 2 hours plus kapag naka-steady lang yung machine. Pero, ang pinaka-importante talaga dito, ito kasi yung pinaka-kalaban ng mga board na katulad niyan at saka ng ng machine na din is yung biglang off tapos biglang on. Yung parang ganito. Biglang na off tapos biglang on. Parang biglang blackout tapos biglang on. Yun yung nakakasira sa mga machine. So, kung may UPS ka, walang problema yun kasi para sa UPS, para sa mga parts ng machine mo, walang nangyari, di ba? Kasi kahit ino-off mo siya, connected pa rin man sila sa battery ng UPS. So, yun para matibay po yung ating machine. So, ito yung parts sa loob. Okay, lock ko muna. Ayan, ito naman yung sa baba. So, ito yung testing ko kanina. Nandito yung makikita mo dito yung mga cash. So, by the way, may isa pa siyang lock dito para safe na safe yung pera mo. Yan, dyan yung bill acceptor and coin slot. Dito naman yung mga nahulog na pera kanina. Which is, kukunin ko muna para at least. Okay, so medyo mataas siya. Para pwede mong iwan ng matagal. So, again, hindi ko rin napakita kanina na kapag hindi ka pa nagkakaroon ng transaction, pula pa yung bill acceptor, kahit lagyan mo siya ng bills, hindi yan siya kakain. Hindi niya hihilain, kumbaga. Ganun din sa coins, kapag wala ka pang transaction, pag hulog mo ng coin, babalik lang siya sa iyo. So, doon tayo sa admin setting kasi nakita na natin to kanina, na video na natin to, na explain ko na lahat. Okay? So, sa admin setting, kailangan kung magbi-business ka ng ganito, yung cellphone mo, kasi ito, by the way, hindi ito kailangan ng internet. Hindi niya kailangan ng internet. Ang kailangan niya lang is, meron yung cellphone, yung admin, or yung may-ari ng machine. Let's say ako yung may-ari ng machine na to. Ito yung cellphone ko na ginagamit ko as administrator. Meron siyang Globe SIM card. Kasi bakit Globe? Dumadaan kasi siya sa GCash. No? Okay, pwede kang mag-cash in sa GCash. Mostly, transaction is karamihan GCash din naman. So, yung admin mo or yung operating na nagmamay-ari ng machine is dapat Globe yung SIM card niya. Okay? So, yun lang yung requirement. Hindi niya kailangan ng internet, guys. Again, ulitin ko, basta may signal ka na sa area na yon yung lalagyan mo. Let's say dito sa bahay namin may signal ng Globe. So, yung tablet na yan, naka-Globe yan yung machine niya. So, pwede ka rin maggamit ng ibang SIM card sa area nyo. Pero yung may-ari or yung operator, let's say itong cellphone na to, ito yung operator, dito dumadaan yung transaction, ito yung nag-income, sa kanya dumadaan yung mga top-up na transactions, dapat naka-Globe SIM card siya. So, first is, papakita natin yung admin setting. So, pwede ka lang pumunta kahit sa Google ba? Google lang. Basta may wifi ka, no? Or data. Tapos, isulat mo lang yung The Fox online portal. Yan. Online portal lang tayo ng The Fox. So, dito sa The Fox online portal, ilagay mo lang enter trusted number. So, ang trusted number is yung mismong number ng may-ari, which is number ng cellphone na to. Huwag mo lang pakialaman yung number ng tablet kasi basta may signal lang siya, okay na yun. Huwag mo lang pakialaman yun, hindi niya kailangan ng anything. Ito yung kailangan niya. So, ito lang yung ilalagay mo, which is yung number nitong cellphone na to. Yan. So, again, hihingi siya ng password at saka ng Google Authenticator.
So, ito, ipapakita natin ito, paano gumawa ng ganito. Kapag nag-create ka ng account sa The Fox Portal, okay, bibigyan ka niya, papadownload ka niya ng Google Authenticator. So, may dahilan yan. So, ilalagay ko muna yung password ng account ko, ha, dito sa The Fox Portal. So, hindi ko ipapakita. Siyempre, kaya ginagamit ko rin. Pero sa itong time-based OTP, kailangan mong lumabas, then open mo yung Google Authenticator, which is ito. Yan, lalabas siya ng number. So, 216429, yung ilalagay mo. So, dapat medyo bilis-bilisan mo. Kasi may timer yan siya. 216429. Sana umabot ako sa time. Hindi na, mali yung password ko daw. So, hindi na yun ako umabot sa time. Kailangan ko nang maglagay ng bago. So, time-based ka siya. 118575. Yan. Mali yata yung password na nilagay ko. Kaya lang. Erase ko muna. Kalimutan ko ba yung password? Yun, nakapasok din. So, ito yung load wallet ko, which is yung ginagamit ng machine para mag-top up, mag-send ng kung ano-ano, ng i-load. Ito naman yung eCash wallet. So, pwede mo itong i-top up, no? Ito yung mga conditions. Upo muna ako para hindi tayo masyadong makapagod magtayo. So, ito yung mga conditions kung paano kakikita. First is, itong mga load wallet na to, ito yung gagamitin ng machine. Kung kahit na 10 yung machine mo, tapos isang admin wallet lang, okay lang. Okay? Bali, let's say itong cellphone ko na to, mayroon akong 10 machine. Lahat sila dito kukuha sa cellphone na to, sa account na to ng load. Sakaling mag-i-load yung 10 machine mo, dito yun. Kaya kailangan medyo madaming laman yan. Pag nag-top up ka, i-income ka na kagad dito. Pag i-click mo yung top up dyan, i-income ka na, no? Para mag-top up, pwede mong sendan yung, ito, gamit yung GCash. Usually ako GCash nang yung ginagamit ko. Ito yung account number, ito yung account name. Sisendan ko lang yan siya. Let's say, bibili ako ng top up ng 20,000. So, kung merong percentage ng top up, let's say, kung meron kang 5% na, I think 2 to 5% yun. Kung maalala ko, parang 5% yata. Ayun, no? 0.5% rebates yun pala nakalagay. 0.5%. So, kung 20,000, I think meron kang, kung 20,000, I think that, multiply natin. Medyo may na tayo sa percentage na. Wala na akong tiwala. So, pag 0.5%, maging 0.5 divided by 100. So, kung nag-load ka ng 20,000, so, meron kang 100 na additional. So, ang ibibigay sa'yo ng admin is 20,100. Pero, so, normally, kapag meron kang 10 machines na ganito, kailangan mga 50K yung ilalagay mo doon. So, kapag 50K yun, it will become 0.005 times 50,000. So, 250 na yung sa'yo dito. Ganun. So, meron kang konting income, pero konti lang talaga, no? Kasi 0.5% lang talaga. So, ganun din sa eCash wallet. Yung eCash wallet naman is para sa mga GCash transaction. Ito yung damihan mo. Okay, so far sa amin na experiences is, ang pinaka-common din na ginagawa ng tao is GCash in, PayMaya Cash in, Shopee Pay, mga ganyan. Bills payment. Ayan, dito nakalagay. Usually, kuryente at saka tubig. At saka mga bayad sa loan. Loan ng bangko, pwede din. Meron yan, no? Sa BPI, naka-try ako one time magbayad ng loan sa BPI. Pwede ka magbayad ng loan sa BDO, Land Bank, and marami pang ibang bangko. Mga Union Bank, something like that. So, pag nag-top up ka, yun nga. So, ano yung convert? Pag let's say, marami kang pera dito, let's say, meron kang 50,000 dito, 20 na lang, tapos napansin mo, parang malakas pala yung GCash kaysa sa pagbibili ng load. So, pwede mong i-convert, pwede mong ilipat ito, let's say, 20,000 no, nilagay mo dito. Pwede lang. Okay. Pwede siyang i-convert na may convert yun nakalagay. So, lahat ng binibenta namin na machine, ang lahat ng license nila, pwede mo i-click ito, no? Tapos, click natin yung licenses. Lahat ng licenses nila is activated, yan, no? Pwede siya sa e-loading, GCash in, Maya Cash in, and bills payment. Okay. So, used yan siya, which is yung ginagamit natin dito sa machine. So, pwede kang mag-top up, pwede kang mag-top up ng e-load wallet, pwede kang mag-top up ng eCash wallet. So, e-load pricing,
Meaning nito is, income na to, no? Yung kanina, maliit na income. Ito yung medyo malaki-laki. Okay? So, nilagay ko sa Globe. Okay? Again, pag meron kang 10 machine, ito yung admin niya. Kung ano yung setup mo dito, susundin yun lahat ng machine. Okay, let's say sa Globe. Ito yung setup ko sa Globe, ha? Globe e-loads, pag piso hanggang 5 pesos, bibigyan ka niya ng 0.5% discount. Let's say, kung nag-load ka ng, meron ka pang konting income doon, na 0.5%, napakaliit lang. Pero, meron siyang additional earning na 3 pesos. So, kung gusto mong baguhin yan, okay, pag let's say nag-load sila ng 1 peso hanggang 50 pesos, bali hihingi ng machine ng 3 piso, which is yun yung sayo na. So, pwede mong i-edit yan. Pwede mong palitan ng, let's say, top up ng, let's say, 5 pesos, ganyan. Huwag naman masyadong mataas, para naman sila masyadong mahirapan. So, pag 51 to 100, yun, nilagay ko 5 pesos. Pag 101 to 1,000, 10 pesos. Pag 1,001 to 10,000, which is actually imposible na to sa e-load, pero hindi natin alam. So, 150 yung hinihingi ko na top up. So, again, pwede mong i-edit yan. Depende sa location. Kung medyo in demand yung e-loading sa inyo, taas-taasan mo. Okay lang. So, pwede mo rin baguhin yung sa Smart dito. Hindi ko na babaguhin lahat yung sa akin. Yan. So, sa GCash, ganun din. GCash cash in. Inilagay ko pag 100 to 500, 7 pesos. Again, normally nilalagay nila dito 10 piso talaga. Pero okay lang yan. Okay? Kanya-kanyang diskarte na yan. That is in your own, sa inyong discrepancy na yan. So, yun nga. Kahit meron kang 10 ganito, hindi mo kailangan ng 10 cellphone din. Kahit isa lang, i-register mo lang sila lahat dito. Or, kung galing sa amin yan, kami na bahala na mag-transfer ng machine sa inyong cellphone or sa inyong admin, sa inyong portal. So, dito sa portal, kung meron kang 10 machine, tapos kung ano yung pricing mo dito, susundin yun ng machine. Yan. Dito, GCash, Coins PH, yan. Paymayan, dun din. So, bills fees. Okay? Which is, nakalagay din dyan. So, ano yung bills, no? Let's say, PLDT. Yan. Yan, PLDT, no? Cruise telling, ganyan. So, pag 500 to 1,500 na yung bill, hihingi ako ng 25 pesos para sa machine. Pag 1,501, ibig sabihin, medyo malaki-laki yung bill, hihingi ako ng 30 pesos. Again, hindi yan siya fix, pwede mong palitan. Okay. Dito sa amin, Sambuanga ako, no? Samsel ko. Let's say, gusto kong i-edit yung bayaran sa Samsel ko. Okay, naghihingi siya ng yan, pag tumagal-tagal ka na sa site. So, ito yung hinihingi sa Samsel ko. Pag 100 to 1,000 lang yung bill na kuryente niya, 15 lang. Okay, let's say 300 lang yung bill ng tao, 315 yung ilalagay niya sa machine. 15 pesos yung sa akin doon. Kapag yung bill niya is more than 1,000 to 5,000 pesos na electric bill, hingi ako ng 70. Yan. Kapag yung bill niya more than 5,000, 120. Pag more than 10,000, mayayaman na to, hingi ka ng 300. So, hindi naman masyado. Pag kailangan nila na yung time na ayaw na nilang magpunta doon or wala silang during that time, pwede silang magbayad na lang via cash dito sa ating portal. So, yun. Yun, Samsel ko. Ano pa ba? Zamboanga Water District. Zamboanga Water District. Zamboanga Water. Zamboanga City Water. Ata. Yun. Yun, Zamboanga City Water District. Pwede mo ring baguhin yung mga presyuhan mo dito. Kung piso hanggang 520 pesos. So, yun lahat ng bills dito na medyo common sa'yo, common na binabayaran. PLDT, Globe Internet, Smart, Dito Internet, o kaya Home Credit, common din yan. Yung mga ganyan, tsaka mga, ikaw na bahala doon. Si-set up mo lang. Again, once ka lang naman mag-set up. Kung meron kang 10 machine, ito, once mo lang i-set up, susunod yan sila lahat ng kung ano yung sinet up mo dito sa inyong profile or sa inyong admin account. So, sa transactions, makita mo naman dito is yung transactions ng ginagawa mo. Estimated earnings mo daw is nasa ngayong araw, itong machine na ito, naka-income na siya ng 30. Sample ko lang yung mga ginamit ko kanina sa video. Naka-income ako ng 36 pesos. Okay? So, I think 3 transaction, 4 na transaction lang yun. Ginamit ko kanina sa video kasi hindi ko pa ito na-deploy. So, dun naman sa bills payment, ilan daw yung income ko is wala. Kasi hindi pala ako nag-bills payment. Load lang pala yan kasi GCash in lang at saka e-loading yung ginamit ko. So, total consume na pera is galing sa account ko is 386.71 pesos. So, ito yung mga income ko. Dito ako ito yung ngayong araw.
So, yun. I guess that's all. Pag magbili ka or magsiset up ka ng ganitong business, ito yung mga requirement. Meron kang cellphone na smartphone and meron kang Globe SIM card. So, dapat yung SIM card mo Globe. Kasi pag nag-register ka dito sa DaFox portal, DaFox online portal, di ba, maghihingi siya sa'yo ng trusted number. Dapat Globe yung cellphone mo. Kasi ililink niya yun sa iyong GCash. So, yun lang. Tapos, pag naglagay ka na, syempre, maglalagay ka ng cellphone number, tapos password. Automatic yun. Pag nag-register ka, papadownload ka niya itong Google Authenticator. Pinakita ko sa first part ng video kanina, kung paano ginagamit yung Google Authenticator para makapasok ka sa iyong online portal. Yan. Ako, nakakapasok ako kasi kakalagin ko lang, nandyan na po siya. So, syempre, pwede ka rin mag-log out and pwede kang mag-withdraw actually, no? Pwede ka palang mag-withdraw galing na sa inyong mga load wallets. Hindi ko lang alam kung pwede yung direct sa bank or mayroon din yata yung bayad. So, yun. Maraming salamat. Thank you for watching this video. Ito po yung product natin at sana ay, yun. Sa pricing niya, again, we don't give overprice and we try to try our best talaga na bigay yung quality ng machine sa customer. To the point na ito, nilagyan pa namin siya ng UPS. Sa lahat ng mga parts niya, ito ginawa nating metal. Hindi yan siya kahoy, metal yung part na to. Ito din. And although yung mostly sa part ng box is kahoy talaga. Kasi para mapataas natin siya na hindi masyadong mahal yung prices. So, hindi natin So, sa pricing, please message us. Yun na lang. And, yun. Ito yung part ng machine yan. At saka ito. Ayan yung sa loob ng machine na mga licenses and devices like mga wirings, boards, coin slot, bill acceptor, UPS, mga ganyan. Okay, thank you for watching this video and sana ay may natutunan tayo dun sa admin part ng setup.